Bakit walang relegation system ang top professional football league sa Pilipinas? Pero bago yan, ano nga bang relegation system? At may pag-asa kaya ang Pilipinas magkaroon ng sariling football pyramid kung saan makikita mga small clubs na umangat sa top league? Sa ibang bansa, lalo na sa football leagues, kapag huli ka sa liga, bumababa ka at nare-relegate sa second division. Pero dito sa Pilipinas, hindi tayo sanay sa ganitong sistema. Sa katunayan, ang mga liga tulad ng PBA, MPBL at Premier Volleyball League ay gumagamit ng franchise system kung saan ang mga teams ay permanenteng bahagi na ng liga. Pero hindi ito ang nakasanayan sa football leagues, lalo na sa Europe, South America at sa mga top leagues sa Asia. Gumagamit sila ng relegation system kung saan binababa ang mga team na nagtapos ng last place sa season na yun sa lower division at may pag-asa naman ma-promote ang mga team sa lower division sa next division. Currently, ang Pilipinas ay may one division na liga, ang PFL o ang Philippine Football League. The league serves the top tier football league sa bansa kung saan naglalaro mga clubs tulad ng Kaya FC Iloilo, Stallion Laguna, Manila Digger at One Taguig to name a few. At sa history ng liga, hindi pa nagkaroon ng multiple divisions ang PFL compare sa previous top league ng Pilipinas na UFL na may relegation system at 2 divisions every season. Pero ano nga ba ang advantage ng pagkakaroon ng relegation system? Una, syempre yung competitiveness. Ma-ensure natin na every division ay magkakaroon ng fair at equal playing field para sa mga clubs. Maiwasan natin mga blowout games na hindi maganda sa imahe ng liga. Also, lahat ng laro ay mahalaga. Lagi may meaning ang bawat game dahil hindi mo pwedeng pabayaan ang position mo at ma-relegate ka sa lower division. At syempre, every club ay may pag-asa makaabot sa top leagues. Ma-ensure na ang club ay may goal every season at talagang mapipilitan ng mga clubs na mag-invest sa kanilang team para makasabay sa mga malalakas na clubs. Ito naman yung vision ko para sa magiging football pyramid ng Pilipinas. For starters, 10 clubs for the top league. Sa nakikita ko sa current league natin ay nasa 10 teams pa lang masasabi kong equally makapag-compete sa bawat isa. In this way, ma-ensure natin yung competitiveness at chance ng mga upcoming clubs na ma-experience ang competition ng mga top clubs sa Pilipinas. Next naman ay ang second division. Sa second division ay tingin ko ay pwede natin ilagay ang mga amateur clubs at mga clubs na may potential na ma-promote sa first division. O kaya yung mga clubs na nakapag-compete na sa PFL dati pero based sa results ay hindi pa kaya ang top league. For this division, pwede itong 10 teams lang din muna at para align sa first division. Also, para hindi lang basta Division 2 ang tawag, pwedeng i-name ang competition ng Philippine Football League 2 o kaya naman Philippine Football Championship katulad sa England. Para sa third division naman ay dito natin ilalagay mga teams na bagong pasok lang sa liga o kaya yung mga amateur clubs from Visayas tulad sa Bohol at Iloilo. Pwede rin natin ilagay mga college teams mula sa NCAA at UAAP kung nais nila mag-compete nationally at ma-ensure na fully committed sila sa liga. Sa bilang ng team may okay na siguro ang 10 to 15 teams depende sa magiging interest ng mga clubs. At lastly ang mga RFAs sa Pilipinas. Pwede natin silang ilagay sa 4th division kung saan nahati-hatiin natin ito sa 3 groups para sa mga teams sa Luzon, Visayas at Mindanao. Currently, may 33 RFA ang Pilipinas na member ng Philippine Football Federation na pwede natin tawaging National League. Overall, magkakaroon ng possible 60 clubs ang buong football system sa Pilipinas na every year ay nagko-compete kada division. Magandang path to para sa mga aspiring football players dahil may sure ng career sa Pilipinas. Pero possible kaya ito ma-implement? In my opinion, hindi pa. Sa tinatakbo ng liga ay malayo pa talaga. Una, walang interes sa mga Pilipino sa football. Sa mga games ng PFL ngayon ay sobrang onti lang nanonood ng live sa stadium. Ibig sabihin lang hindi pa ganun kalawak ang fanbase ng top league locally. Also, walang TV rights at sponsors, kaya hirap talaga palawakin ng liga at magkaroon ng stable revenue. Isa ito sa magiging challenge ng mga club owner dahil madaming ilalabas na pera dito at possible talaga mabankrupt ang isang team at tuloy yung mawala na lang. Isa pa ang mga stadiums. Kakaunti lang stadiums ng Pilipinas at hindi pa talaga kaya ng every clubs magpatayo ng sariling home stadiums. Pero pwede rin naman ang centralized venue. Tulad ngayon na halos lahat ng games ay nilalaro sa Rizal Memorial Stadium. Ang disadvantage lang nito ay hindi magkakaroon ng solid na fan base sa mga club magiging vital sa progress ng team at liga. For me, malayo pa magkaroon ng fully functional football pyramid ang Pilipinas. Pero I think ang kaya gawin ngayon ng liga ay magkaroon ng 2 divisions para ma-ensure every game ay magkaroon ng competitive at may iwasan ng blowout games. Pero gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.